Hello vlog. So I don't have all the energy because it's midnight, currently midnight. It's December 24 and midnight ng December 24. And I have a lot of things to clean today. So, come clean with me. So as you can see, ito yung magiging setup namin for photoshoot tomorrow or later. And kailangan natin maglinis dahil ang daming nakalat ng aking junakis. Ito din yung nangyayari sa mga sofa and dining para lang ma-set up to. And actually, ang dami ko talagang nililinis. Hindi ko alam saan ako magsisimula. So, tara, maglinis tayo ng pinggan. I'm done cleaning. Grabe, ang mga pimple. But I'm done cleaning them. Ayan. Nagpapakulo na lang ako ng water for the bottle. And ito, papatuyuin ko muna mga next 3 days bago ko iligpit yan. Tapos na ako naghugas ng pinggan. And alam ko naman na tong bouquet na to, baka half day na lang ang itagal nito. Pero ilalagay ko pa rin siya dito sa vase. Ang dami kasing nangyari, sobrang busy and ang daming ginagawa talaga, kaya hindi ko agad na ilagay. Hanggang nakalimutan. Pero, hindi ako papayag na hindi ko malagay sa vase to. Ang ganda kasi niya. Diba? Gift to sa akin ng husband ko nung anniversary namin. Kaso, ayun. Medyo palanta na siya. Pero, try pa rin natin kung maganda ba siyang lalabas. I-display ko pa rin kahit half day lang. Let's do it. Siguro yung iba, itatali ko na lang. Ang ganda. Ang ganda nito actually. Ito yung favorite ko sa lahat ng bouquet na binigay sa akin ng husband ko. Isa pa. Charot. Baka naman. Para naman fresh ko nang malagay sa vase next time. Alam nyo ba guys, I used to thought that I don't like flowers before nung bata ako. Nung mga bagets ako ganyan. I used to think na parang hindi ko gusto yung mga flowers dahil tatapon lang naman, ganyan. But hello, nung time na mga nakaka-receive na ako ng flower from my husband, nung binibigyan niya na ako ng flower, sis, iba palang feeling. Lalo na kapag nalalagay mo siya sa vase. Ayan, ganyan. Ang ganda. Tsaka, ang fresh. Parang feeling mo ang special mo, ganun. Feeling mo ang ganda mo. Tsaka, ang sarap kasi sa feeling na parang feeling mo babae ka. Ganun. Parang babaeng-babae ka, super special and loved ka, may nag-effort for you, ganon. Pero syempre, no, kahit kung hindi naman enough ang budget, syempre, kung hindi naman like super afford, okay lang, kahit mga plastic lang, yung mga mumurahin, diba? Alam nyo, minsan, no, kailangan mag-try tayo ng iba-ibang bagay sa buhay natin, like iba-ibang mga hobbies or ganap. Kasi akala ko hindi ako marunong mag-ayos ng bahay, mag-ayos na kung ano-ano. Then nung meron akong ka-cell group, ka-church na ang galing niyang mag-ayos, ang galing niyang mag-design, na-inspire niya ako. Hanggang sa ngayon, inayusan ko yung bahay ko. And effort ako sa mga ganap, like mga background photos, ganyan. Sa mga dining set, mga plating, and all.
parang lahat ine-effortan ko para maganda yung maging angle niya, maganda yung maging outcome sa pictures. And I swear, since that day, hindi na ako nag-stop mag-effort sa lahat ng ginagawa ko. I'm doing my very best. Di pwede yung, pwede na yan. Ayan. Nag-ready na ako ahead of time kapag may mga ganap, may mga events, kung anong gusto kong gawin or anong gusto kong kalabasan. And since then, super happy ako kapag maayos yung mga pictures. Super happy ako kapag maayos yung outcome ng mga ginagawa ko. Kasi feeling ko nasa-satisfy ako. Tama ba? Kasi as a work from home? No. As a stay-at-home mom, no, na wala naman ginagawa talaga, kundi naglilinis-linis lang. Ang sarap na parang feeling mo may pakinabang ka minsan. Ang sarap na, kasi minsan, no, kapag naging mother ka na, parang nakakalimutan mo na kung sino ka talaga, kung saan ka magaling, o kung ano ka talaga. Pero, ever since na ginagawa ko to, nag-aayos ako, kung ano-anong ginagawa ko, para, you know, para matanggal yung inip ko, and bawas anxiety. Sis, talaga, ngayon, always happy naman, and mas nasa-stress na ako kung paano ko ayusin yung mga bagay-bagay ngayon. Mas nasa-stress na ako kung paano ko ayusin yung dining ko, kung anong i-design ko. Kasi sa mga bagay na di naman dapat ka-stressan. Kumbaga, good problem na siya ngayon. Oh, look guys. Ayan siya. Ang ganda. Ang ganda. Though may mga naano na kasi. May mga natapon na dahil yung iba kasi hindi na siya ganun kaganda kaya tinapon ko na. Pero sis, pwede pang ano to, pang civil wedding. Diba? Pwede pa siya pang civil wedding. Ang ganda. Tingnan nyo. Pwede pa to, pang civil wedding. Pero syempre bukas baka lanta na to. It's so nice. Guys. Doon nakayos naman na to, pero I mean, ang ganda ng pagka, diba? Basta. Tingnan nyo naman yung naging kalat ko. Drawing to ng kapatid ko. But, the flower. Ayan, kahit medyo lanta na siya. Sis, ang ganda niya pa din. Merry Christmas! So, here, dumating na yung photo plan na in-order ko. This is 50 pieces. And ube. Ayan, my husband's favorite. But later, we will go to my mama's house. Doon kami magsi-celebrate ng Christmas Eve. And right here, nandito yung kapatid ko. Buko? We just got home and dumating yung package na gift ni Lem for Avi, and ginift wrap ko siya para i-open din siya ni Avi later. And ayan siya, dahil maaga siyang nagising kanina, tulog siya ngayon. Namili din pala ako ng mga ganitong desserts. Gagawin ko siya sa eme-emeng charcuterie board. Yung nabunod ko, hindi siya masyadong pretty. Buksan niya. Nakikita niyo ba siya, guys? Yeah!
Wow! Ano yan? Lumulad ko, enjoy na enjoy ata sa Christmas ngayon. Kuya Pao! Wow! Wow! Ang nabunot ko, mama niya lahat. Let's see! Oh. Wow! Wow! Lumulad ko, Toby siya. Hindi ko Ang paboritong apo? Sabi na Wow! maghuhula ako. Ano kaya to? Diba? Alam niya na. Alam ko na to eh, dumating to eh. Mayabang sa konti. Mayabang daw. Mayabang? Sino yun? Your turn, Lexi. Wow! Time for the kids to open their gifts. Papi, di Wow! Ano to? Wow! Hooray! Bebe,